Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. At dito ulit tayo magbibigay ng reaksyon. Samahan nyo ako guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Bato de la Rosa uminit ang ulo sa ginawang pagdinig sa Senado. Matapos na personal na humarap sa pagdinig sa Senado ang pulis na di umano'y konektado kay suspended Negros Oriental Congressman Arnulfo Tives. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutan. Sa lahat ng mga di pa nakasubscribe dito kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Ituloy ulit natin mga kaibigan, let's go! Mutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, Senator Bato de la Rosa na mismo ang nag-inspeksyon sa mga peklat sa katawan ni Police Staff Sergeant Noel Alabata nang di umano'y sinasabing konektado kay suspended Negros Oriental Congressman Arnulfo Tives. Si Alabata di umano ang itinuturong hitman na nagtangkang kumitil ng buhay sa mga negosyanteng si Jason Ong at Sandy Tinguha sa Negros Oriental noong Marso nakarang taon. Pero nang laban di umano ang mga negosyante at nabaril si Alabata sa leeg na tinuturong hitman at hinampas di umano ito sa ulo at binugbog. Dahilan kaya nadala siya sa ICU. Sa pagdinig sa Senado, giniit nga ng mga nasabing negosyante na konektado di umano si Alabata kay suspended Negros Oriental Congressman Arnulfo Tives. Pinatutumba di umano sila dahil sa negosyong tosino. Dahil di umano gustong kunin ni Tives ang kanilang negosyo na tosino dahil mayroon din itong negosyong Ernest Chicken sa Negros Oriental. Bakit interesado silang patayin kayo? Para sa negosyo ata. Kasi si Arnie, Mr. Chair, meron siyang Arnie's Chicken. Tapos gusto niya yung kunin yung ano namin, yung business namin na tosinuan. Iginiit pa nga ni Alabata na wala siyang masyadong maalala. Pero itinanggi niyang pinagtangkaan niya ang buhay ng mga nasabing negosyante. Question din ni Alabata ang mga kuha ng CCTV. Kahit na nga sa gitna ng kanyang tama sa leeg at peklat sa braso sa kanyang medical record, ay itinanggi pa rin ni Alabata na nabaril siya. Sinampas pa ako dito. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko po. Hindi ko na alam kung ano nangyari yan, kung saan ako napunta, hindi ko alam. Pagkatapos po nangyari ron, sinampas na ako, tumbal ako. Ang sabi po, kung nakita ko, binugbog daw ako, hindi ko talaga alam yan. Ngayon po, ang nangyari po, nagtaka ako, doon lang talaga po dito lang ako ng Phil Owell. Bakit napunta po ako doon sa kanila? Yun ang pinaka-number 1 na tinanong ko po sa sarili ko. Bakit po napunta po ako doon na may CCTV po? Yung pinalabas sa CCTV doon, hindi yun po ako. Hindi yun ako po yung CCTV. Yung gitampad nila, nagawa sila ng CCTV na sa kanila na yun ang nangyari. Yun ang nangyari ngayon po. Nagtanong ako, bakit ako napunta dyan? Bakit mag-import sila na gagawa ng replika or itatamper yung video niyan? In the first place, nandoon ka, nabugbog ka, nasa hospital ka, napunta ka sa istasyon. Yes po, sorry po. Oo, kaya nga, klaruhin natin dito. Sige po. Yes po. Huwag ka mag-akusa na gumagawa ng... Yes po, sorry po. Mas uminit pa nga ang Senado nang lumutang sa pagdinig na tumanggi rin siyang magbigay ng kanyang pangalan noon sa mga doktor na gumamot sa kanya nang magkaroon na ito ng malay. Pero kahit ito ay itinanggi rin niya sa Senado. Parang hindi po totoo yun. Baka hindi po totoo. Anak ng baka ito, hindi ka sigurado sa gansatun mo. Baka hindi po totoo. Hindi po totoo kasi yung may... Sure ka? Lumabas din sa pagdinig sa Senado na isang buwan bago siya isyuhan ng warrant of arrest ay agad siyang nakapiyansa ng halagang 120,000 pesos. Ang malaking revelasyon, hindi daw niya kilala kung sino ang nagpiyansa sa kanya para makalaya. Ha? Hindi ko po talaga alam kung sino yung nagpiyansa sa akin. Totoo na 100%. Himala! Hindi ko po talaga alam. Himala! Hindi ko talaga alam. Hindi mo alam? Hindi po talaga po. Galing sa langit yung piyansa mo, dumating doon sa korte.
Bigla na lang, buwila. Hindi ko po talaga alam po. Labas ka na, wala ka ng kaso, napiyansahan ka na. Hindi ko po talaga alam po. Kahit ang kasama nitong abogado sa hearing, hindi rin niya alam kung saan galing ang pera. Alam mo yung date, pero pagdating sa pangalan, ayaw mong ibigay. Hindi po totoo yan, sir. Unconscious po ako, sir. Ha? Ulo yung natamaan ko. Kahit po, kung if ever, pasensya na po, Dok, kung sa sarili mo, masasabi mo yan na conscious po kayo. Tingnan mo yung marka sa ulo ko. Lapit po ako namatay, Dok. Alam niyo yan. At bago nga matapos ang pagdinig, pinaside in contempt si Alabata dahil sa di umano'y tinawag nilang selective memory nito. Sa kaugnay pang balita, muli namang humarap sa pagdinig sa Senado ang pamangkin ni Governor Digamo na si Mayor Fritz Diaz. Aniya, October ng taon nang i-report nila ng gobernador sa mga pulis ang isang isabong operation sa kanilang probinsya kung saan si suspended Negros Oriental Congressman Tibes Di Umano ang nagpapatakbo at nauwi nga ito sa raid. Kaya tingin ni Diaz, ito di umano ang dahilan kaya itinumba si Governor Ruel Digamo. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, wala na atang mapagkakatiwalaan ng mga pulis. Karamihan, kadikit na mga politikong halang ang kaluluwa. So sad, former PNP chief, harap-harapang pinagloloko ng isang police sergeant. Anong klaseng batas meron tayo? Hindi selective memory tawag dyan. Professional or trained witness liar. Ang pulis na yan. Aided by counsel. Nasaan ang legal ethic? Halatang sinungaling si Alabata. May tinatago. End quote. Meron ka tinatago, Mr. Alabata. No, sir. Ha? Si Kanu dyan. Hindi, sir. Magsalita po ako, sir. Pwede, sir. Huwag mong hintayin. Mr. Chair? Ready na si Jinggoy, si Senator Jinggoy mag-contempt sa'yo. Sige ka. Ha? At nagsasawa na yan sa site in contempt ng polis dito. Mapupuno ng polis yung aming kulungan sa baba. Staff Sergeant Alibata, Yes po, sir. sino yung kausap mong watcher o kasama mo sa loob ng kwarto? Pwede i-focus dun sa police kasi hindi ko nakikita yung reaction. Yes po. Actually po, sir, hindi ko po ito matatandaan. Technical, excuse me, Senator Jinggoy. Paki-focus yung camera dito kay Sergeant Alabata. Yan, okay. Ayan. Yan. Okay. Go ahead. Yes po, sir. Hindi po yung nangyari po kasi sa akin po, sir. Dito po, biyak po yung ulo ko po. Tapos kung Hindi. Ang tinatanong ko, Sergeant Alabata, sino yung kausap mo na kasama mo sa kwarto? Yung companion mo? hindi ko na po matandaan po. Watcher mo, yung watcher doon sa ospital. Watcher mo. Sino nag-alaga sa'yo? Kasi sabi ni doktor, narinig pa kayo ni doktor na nag-uusap. So, ibig sabihin, you were conscious at that time. Hindi po. Sino yung kausap mo? Kung may po, itandaan ko po kung sino yun po. Kasi actually po hanggang ngayon po, actually po, sakit pa rin yung... Ay, sige kang po dyan, sige kang sa ulo mo. Sorry po. Ay, Sorry, sir. anak ko. Parang bad trip si Senator Bato dito eh. Huwag mo kaming bilugin dito. Yes, sir. Ha? Sorry, sir. Copy, sir. Sabihin mo lang ang katotohanan, Sergeant Alibata, ha? Yes, sir. Kasi gusto natin malaman ang buong katotohanan dito sa hearing nito. Alam mo, kawawa naman yung chairman namin. Araw-araw na nag-hearing. Halos hindi na kumakain, halos hindi na natutulog yan. Kaya gusto natin malaman yung buong katotohanan. At para matapos na ang hearing na ito. Kaya magsabi ka lang ng buong katotohanan, ha? Yes po, sir. Or else, baka gumaya ka rin sa pulis kagabi. Kaya magsalita ka na ng totoo. Yes po, sir. Ha? Okay, sino ang kasama mo? Sino ang kausap mo? Sa kwarto, pagkatapos ka operahan ni doktor. Dahil sabi nga ng doktor, you were already conscious and narinig niya ang mga conversation ninyo. Yes, sir. Sino ang taong kausap mo? Pasensya na po, sir. Itanong ko Pwede kung ba babae kung i-focus yung lalaki. camera dun sa ano? O sige, game. Babae ba or lalaki yun po? Kayo, baka yung cousin Sabi, po. malay ko. Yung doktor, kasi... Oo nga naman. Mali kasi ni Senator Jinggoy dyan. Kasama ka ba ng panahon na ba? May watcher bang kasama?
may nakapunta doon na isa, lalaki. Parang nagbigay lang. Hindi, tanungin natin si Dr. Doc. Hindi ko lang. Sino bang kausap niya? Babae, female o male? Wait, Doc, wait. Most of the time, it was a female watcher who comes in and takes watches over the patient. Babae daw. Okay, wala siyang regular watcher, Doc? He has You a know. regular watcher who comes in, who takes care of him, and sometimes there's... Natutulog doon? Ano po, sir? Is she sleeping there? In the room? We always require a watcher 24 hours a day so that Yes. She Yeah, she stays beside with the patient. Alright. Staff Sergeant Alibata, Yes, sir. Yes, sir. babae yung kasama mo. Sino yung babae? Na nakapantay sa'yo? Dalawa po ang masasabi ko po. Hindi ko lang po kung sino po sa kanila, si Mrs. or yung cousin ko po na babae. Hindi ko po talaga pan po kasi yung sige po Nauutal na, di niya alam kung yung sinasabi niya. cousin ko or Mrs. ko po. Hindi ko po lang... Pinsan mo o misis mo? Pasensya na po kasi yun po, Mrs. ko po or pinsan ko po. Yun po, hindi ko po kan po talaga po. O ngayon, meron ka na, pinsan na. Pinsan, kanina, hindi mo alam. Ngayon, pinsan na. Dandahan nang lalabas yung katotohanan dyan. Yes, sir. Sino yung mas laging nakabantay sa'yo? Misis mo o pinsan mo? Hindi ko po... Kanino ka madalas, sino madalas mo kausapin? Misis mo o pinsan mo? Misis o kasintahan? Opo, kasi actually po, Senator Jinggoy, I'm sure dalawa tayong senador dito, pinaikot-ikot na lang tayo dito isang sarinto. Hindi po. Away with your permission, tanungin ko lang si Doktor. Doc, ang question naman dito is about the gunshot wound niya. Sabi niya wala daw siyang tama. But your record says that mayroon siyang gunshot wound sa leg. Yes po, sir. Oh, dinay niya. Kasi nawala na yung scar niya dito. Pero yung exact wound niya dito, andito. Per your record. Ha? Oh, so tapos ang ako natin dito. So dinideny mo ngayon na hindi ikaw yung nasa hospital? Yung ba ibig mo sabihin? Hindi po ako nagsabi nun po. Oh. Yung nasa hospital po, actually po, if medical po, if ever makuha ko po, ako po yun. Nagsabi na nga po ako, yung nabugbog, ako po yun. O ikaw ba talaga yun? Yes po, yes po. Yes po. About po sa gunshot wound po, pasensya na po. Ang sabi niya dito, tapos lumabas din po dito, parang hindi po totoo yun. Baka hindi po totoo. Kasi po, ito po, anak ng baka, ito hindi ka sigurado sa gunshot wound mo. Baka hindi po totoo. Hindi po totoo kasi yung may... Sure ka? Opo, kasi pang kutsilyo pong nilagay po dito. Pakitaan ka ng medical record ngayon ni doktor. Ha? Pakitaan ka ng medical record. Sige, dinay mo gunshot wound mo. Pero nakita natin kanina yung exit wound mo dito. Pero yung injury wound, hindi makita. Ay, yan, kinikli mo na wala kang gunshot wound. Pakita natin yung record. Yes, yes po. Doc, Sunday. During the incident and may last, it depends on the recovery of the patient and the degree of injury to the brain. So, what is your prognosis? Actually, his prognosis is good. Nagkaroon ba siya ng temporary amnesia during his stay? It is possible. As a medical specialist? It is possible that he can forget the incident, what really happened, what really transpired, all the events that happened during the incident. And we cannot have assurance of when the memory will come back. Okay. Doc, mawalang galang na po. What is your field of specialization? Are you I'm a general surgeon, but I am also trained in the head trauma because I was exposed during my training. All right. Thank you. Thank you, Senator Jinggoy. Doc, pwede malaman kung sino nagbayad ng kanyang hospital bills? Actually, this patient was declared as a inmate because he was at that time. So for a government hospital, automatic charity yung patient basta inmate. So yung hospital bill walang bayad. So, charity. Sa pagkakaalam mo, sino yung bumibisita sa kanya? If I'm not there during the whole time, but during the early days of the hospital stay when he was still at the surgical intensive care unit, there are two policemen who always ask for an identification for persons coming in to visit the patient. And I believe those men can still see the ID of the visitors.
Sino yung mga pulis na yun na pupunta? I think the former chief of is the one who assigned the police detail at the hospital. Sino? I don't know the police officers detail at the hospital, but there are 2 police officers assigned there 24/7. Nagpapardya? Yes, sir. So taga-police station yun para i-secure siya at hindi siya makasibat. Yes, sir. Dahil wanted siya sa isang kaso. Yes, sir. Akusado siya so binabantayan siya. So sino yung mga police na yun? Wala dito. Yes, right. Are you asking if there are visitors? Yes, there are visitors who come to bring supplies to the watcher, food. There are a number of persons coming in, and the police usually ask for the identification of these people. So, Okay. yes, alam ng police yun kung sino yung mga tao na yun. But anyway, dito tayo na naubos yung oras natin sa'yo, Sergeant Talabata. Mamaya na lang pag lumabas yung subpoena, Doc, i-present natin yung medical certificate mo, ha? Para ma-confirm natin yung kanyang dinideny na wala daw. Wala daw. At yun na nga mga kababayan. Grabe ano. Todo din eh. At yun nga po mga kaibigan, hanggang dito na lang po tayo. Muli ako po si I2K. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.